Maligayang araw ng mga puso, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Roses are red, violets are blue. Pero ang giant bouquet ng roses na mapapanood nyo, ilan naman kayang piraso? Sabay-sabay tayong kiligin at mapasabi ng sana all. Kahit sino, tiyak titibok-tibok ang puso kapag makatanggap ng ganito kalaking bouquet ngayong Valentine's Day. Grabe na yan! Paawat na kayo! Bouquet Pro Max? I know this won't measure my value, but I would love to have a gift like this. Ang viral giant rose bouquet, gawa ni Jason. Kwento niya, rush o biglaan daw ang order sa kanya ng customer. Gabi siya sa akin nag-PM, pero kinabukasan, kailangan magawa na siya 12 noon. Tapos nag-uusap kami kung ilan yung roses na ilalagay. At dahil request ito na dapat ay gumamit siya ng 520 piraso ng rosas, kinailangan pa raw ni Jason na manghagilap ng additional na bulaklak sa katabing flower shops. Sabi niya, Pink, anong mas maganda na kulay sa dangwa? Kaya linibot namin lahat. Sabi namin, ito yung magandang quality ng flowers, uhara po. At ang pagbuo ng bouquet mula sa paglinis ng bulaklak hanggang sa pag-arrange nito, inabot daw ng siyam-siyam. Nagsimula kami 12, alas 6 po natapos. Mga 7 hours na buo namin. Maglilinis, tapos pagbili. Pero worth it naman daw. Ang kanya kasing customer, pinusuan sa kanyang likha na made with love. Magkano naman kaya ganito kalaking bouquet? Yun yung ginawa namin, nag-range siya ng 100K pataas. Pero sa dinami-dami ng bulaklak, bakit kaya marami ang nahuhumaling sa mga rosas? Kuya Kim, ano na? Isa sa pinakapatok na bulaklak tuwing araw ng mga puso ang rosas, lalo na mga red rose. Sa ancient Greece, ang red rose ay inuugnay kay Aphrodite, ang Greek goddess ng love at beauty. Kaya ang naturang bulaklak naging simbolo ng love at desire at nakasarayang gamitin sa mga romantic gesture at mga ritual. Sa ancient Rome naman, ginagamit ito sa mga official ceremonies at pinangreregalo sa mga VIP bilang pagbibigay pugay at respeto. Sinisimbolo kasi nito ang power at authority. Ang pagbibigay naman ng red rose para ipahayag ang ating pagmamahal sa ating iniirog. Nagsimula naman ng Victorian era. Nung panahon kasing yun, nausong florography o language of flowers. Ito yung paggamit ng bulaklak upang magpahayag ng mensahe o emosyon. Pero alam niyo ba kung ano nagbibigay ng pulang kulay sa mga petals o talunot ng red rose? Itong natural at water-soluble pigment na anthocyanins. Ang mga rosas nalalanta. Pero alam niyo bang may mga tanim na rosas na blooming pa rin hanggang ngayon? Kahit na isang milenyo o 1,000 years na ang tanda nito? Ang Rose of Hildesheim o Thousand-Year Rose na tumutubo sa Alps ng Hildesheim Cathedral sa Germany. Ang pinaniniwalang oldest living rose sa mundo. Ayon sa kwento, tanimin daw ang bush nito kasabay noong tinayong simbahan. Pero may ilang documentation din na nagpapatunay na hindi pa raw isang milenyo ang tanda ng naturang halaman, kundi tinatayang nasa 700 taong lamang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. It's a working Valentine's man para sa cast ng Lolong Bayani ng Bayan. Hindi raw mawawala ang love nila para sa kanilang significant others. And speaking of Lolong, sino-sino kaya ang mga bigati nilang makakalaban ngayong gabi? Makitsika kay Aubrey Carampel. Working si Kapuso Prime action hero Ruru Madrid ngayong araw ng mga puso na nasa taping ng Lolong Bayani ng Bayan. Hindi raw sila nagse-celebrate ng Valentine's Day ng girlfriend na si Bianca Umali. Pero everyday naman daw niyang ipinaparamdam ang kanyang pagmamahal. Kami naman ang ginagawa naming araw-araw ang araw ng pagmamahalan, di ba? And I guess dapat naman din talaga ganun ang gawin natin. Nagpahayag din ng suporta at paghanga si Ruru sa issue na pinagdaanan ni Bianca kamakailan sa media conference ng pelikulang Mananambal. At sabi ko nga, parang nag-set siya ng standard sa lahat ng mga actors na natatakot sumagot sa mga ganong klaseng tanong. Basta naman totoo ang sinasabi mo at hindi ka nagsisinungaling, bakit ka naman matatakot, She diba? handled it very well. Yes. Yes, and very respectful as well. So, yun sobrang napaproud ako sa kanya. Ngayong gabi muling magkakaharap si Lolong at ang kanyang lolo Nando na ginagampanan ni Noni Buencamino. Marami. Ako, makikipaglaban ako kay Sir Noni Buencamino. Kasama ko rin dito si Sir John Arcilla. May labanan din si Martin, si Paul, at si Rojun. So talagang malaking bakbakan na magaganap dito.
Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Isinugod sa ospital si Pope Francis ayon sa Vatican. Para yan sa mga pagsusuri at patuloy na gamutan sa sakit niyang bronchitis. Nakadalo pa nitong Miyerkules ang Santo Papa sa harap ng weekly general audience pero iniutos na lang sa kanyang aide ang pagbabasa. Nauna niyan, 2 beses na natumba si Pope nitong Disyembre at Enero. Makapigil hininga ang near-death experience ng isang lalaki sa southern Chile. Nilamon kasi siya ng balyena habang nagkakayak. Alamin kung nakaligtas siya sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Habang nagkakayak sa maalong Strait of Magellan sa southern Chile, ang 24-year-old Venezuela na si Adrian Simancas. Biglang bumulaga ang isang damuhalang humpback whale at mabilis siyang nilamon. Joven de 24 años que, escuche bien, Ang balyena, humpback whale na may mahigit 80,000 na lang sa buong mundo at maaaring lumaki ng kasing haba ng isang bus. Omnivore mammal ito o kumakain ng halaman at ilang hayop, pero karamihan dyan ay maliliit lang na crustaceans, plankton at isda. minutos de terror vivió un joven E de tuluyan kayang kinain si Adrian. habría sido tragado y posteriormente expulsado por una... Saglit lang nawala si Adrian sa videong kuha ng kanyang ama dahil iniluwarin siya ng balyena. Gayunman ayon kay Adrian, inakala niyang katapusan na niya sa 3 segundong pagkatrap sa bibig ng gentle giant. Sa huli, nakaligtas siya at hindi nasaktan man lang. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Escuche bien. Hindi lang mga bulaklak ang blooming ngayong Valentine's Day, kundi pati na rin ang love life ng ilang kapuso. Blooming wiser than ever din ang mga birthday celebrant na sakto sa Valentine's Day. Maki Chika kay Nelson Canlas. Para kay Heart Evangelista, becoming 40 is just 20 but with better decisions and an earlier bedtime. Ito ang new mantra ni Heart as she turns 40 ngayong Valentine's Day. Elegant at full of glam ang grand birthday bash ni Heart with family and friends mula sa setup ng venue, specialized cakes, at champagne fountain. Glowing ang kapuso fashion icon in her golden dress, kabilang sa big guests ni Heart on Heart's Day si Bea Alonzo. Happy rin ang hearts ng kapuso couples on Valentine's Day. Giant bouquet ang pasorpresa ni Mavi Legaspi sa kanyang girlfriend na si Ashley Ortega. Paul Salas sinorpresa si Mikey Quintos after her lutong bahay taping. Kumpleto sa chocolates and flowers at may dala namang hopya si Mikey na favorite ni Paul. Mukhang ano naman, mukhang successful naman, na-surprise naman. Sinorpresa rin ni Raver Cruz with a bouquet of red roses si Julian San Jose habang nasa trabaho. Simple but meaningful naman ang date ni na Allen Ansay at Sofia Pablo. Nag-food trip ang Team Alfia ng kanilang favorite pasta and sandwiches sa kanilang break sa taping ng Prinsesa ng City Jail. Si kidlat ng mga batang Riles na si Miguel Tan Felix, break din muna sa taping at namigay ng roses. Ang co-star ni Miguel na si Stephanie na nagsa-celebrate din ng birthday today, may Valentine's gift din siya sa mga kapuso. Tampok siya sa new web series na Sparkle Presents Mine, kasama ang co-actors niya sa Maka na sina Sean Besagas at Josh Ford na ready na magpakilig online. Pero sa gitna ng lovey-dovey post ng ibang stars, ito namang si pambansang Ginoo David Licauco. May big question. Caption niya sa Facebook post ng photo with a nonchalant face, "Wait, ano yung Valentine's?" Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Patricia Tumulak. Happy weekend mga kapuso! Miss Mal, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks pa! Hindi siya nag-greet ng happy ba? Wala ka bang Valentine? Wala. Wala. Masikreto yan. Sikreto. Alam mo, sikreto. Bulong mo sa amin Hindi, ang mamaya. pusa ko. Pagbitaw natin. O sige, o sige. Salamat. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Happy Valentine's Day mga kapuso. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Walang